Sa wakas nga ay na-approve na ang petisyon nitong si Lynette na mapawalang bisa ang kasal nila ni Carlos. At dahil sa na-review nga ng korte na talagang kasal pa itong si Carlos at itong dati niyang asawa, kaya nag-grant na nga ang kanyang petisyon at tuluyan na nga siyang nakalaya. Saya nga si Lynette na sa wakas ay nakalaya nga siya dito kay Carlos. Ngunit inaamin niya sa kanyang sarili na talagang hindi madali ang kanyang pagdadaanan dahil kahit ganun ang nangyari ay nagawa nga niyang mahalin itong si Carlos at umaasa siya na balang araw ay maghihilom din ang sugat na kanyang pinagdaanan mula kay Carlos dahil minsan din niya itong minahal, subalit sadyang hindi ito nasuklian ng maayos na pagmamahal. Balit, ang higit na mas masaya ay tungang si Annalyn dahil naisip nito na parehas na nga ang kanyang both parent annul na sa lalaki at babaeng hindi karapat-dapat sa kanilang pagmamahal. Ngayon naisip ni Annalyn na siguro nga ito na ang pagkakataon na pakinggan na nila kung ano talaga ang tunay na sinisigaw ng kanilang mga puso. Napangiti na lamang itong si RJ at itong si Lynette na naiilang pa dahil kaharap nga itong si RJ. Balit, sinabi nga nitong si RJ na hindi ganun kadali ang gusto nga nitong mangyari. Sinabi niya na marami pang proseso ang dapat pagdaraanan at sinabi din nitong si Lynette na hayaan na muna na maghilom ang lahat. Agad ding sagot nitong si RJ na handa naman siyang magantay kung kailan ang tamang panahon at handa na siya muling pagbigyan ang pag-ibig niya rito. Napangiti si Annalyn sa kanyang mga narinig dahil tuwang-tuwa siya dahil oras na nga na maging masaya ang kanyang pamilya at ang kanyang pangarap na maging buo na ang kanyang pamilya maaring magkatotoo na nga. Balit, bigla silang magambala. Ang hindi nila alam ay nandoon nga itong si Carlos na patuloy pa rin nakamanman sa kanila. Dito nga ay biglang masagi itong si Carlos sa waiter kung kaya't lalong maasar itong si Carlos, lalo't narinig niya ang usapan ni RJ at si Lynette at hindi ito natutuwa sa kanyang mga narinig kung kaya't ang waiter nga na nakabangga niya ang pinag-anuhan niya ng kanyang galit. Putol nga ang kanilang masayang moment matapos marinig na tela may nag-aaway sa labas, sa baba at agad namang dumungaw itong si RJ. Dito nga'y kanyang napansin ang isang waiter na tela may kaaway na hindi magandang mood na customer. Ang hindi nila alam ay si Carlos iyon na inis sa kanyang mga narinig na balita. Hindi niya gusto na muling magkabalikan itong si RJ at itong si Lynette kung kaya't gagawa siya ng paraan nang hindi matuloy ang pinaplano ng dalawa. Hindi niya hahayaan na maging masaya si Lynette kay RJ. Umahanap lamang si Carlos ng isang magandang pagkakataon nang sa ganun masagawa nga ang kanyang plano. Nagpaplano kasi siya na kunin nga itong si Lynette at itakas na nga sa ibang bansa. Noong mga sumunod na araw, nagulat nga itong si Lynette matapos may mag-text sa kanya na makipagkita umano itong si RJ sa isang restaurant. Agad niyang tinawagan itong si RJ, subalit nagtaka si RJ dahil wala naman siyang sinasabing ganon at wala siya doon sa restaurant. Kaya naman nagsimula ng pangamba itong si Lynette at naisip niya na nasa peligro nga siya. Niyang nasabi ang naturang restaurant kung saan siya naroroon. Agad namang nagmamadali itong si RJ na puntahan siya. Baka nasa panganib na nga ang kanyang buhay. Hindi nga siya nagkamali. Maya-maya pa nga ay bigla na lamang susulpot itong si Carlos na nakakap. At agad na nga siyang dinukot at sa pilitang pinapasakay sa kanyang sasakyan. Walang nagawa itong si Lynette kahit magpupumiglas siya ay wala siyang kalaban-laban sa lakas nga nitong si Carlos. Mapipilitan na lamang siyang sumunod dito. Maya-maya pa nga ay dumating na nga itong si RJ doon sa restaurant at tinutukoy nitong si Lynette. Subalit magugulat siya dahil wala na nga siyang maaabutan. At dito na nga sasabihin niya sa mga kapulis saan ang nangyari kay Lynette.